Matapang na humarap si Harry Roque sa Senado ngayong araw, dalang mga ebidensya laban sa mga tiwiling opisyal. Sa harap ng mga senador, ibinunyag ni Roque ang mga dokumento at testigong magpapatunay sa malawakang korupsyon na nagaganap sa loob ng pamahalaan. Sa kanyang testimonya, direktang tinukoy ni Roque ang ilang matataas na opisyal na sangkot umano sa mga iligal na gawain. Ayon sa kanya, matagal na umanong umiiral ang sistemang ito ng pandarabong kaya't panahon na umano upang ito'y tuldukan. Hinihikayat niya ang Senado na gumawa ng masusing investigasyon at pananagutin ang mga sangkot upang maibalik ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Bilang tugon, nagpasalamat ang mga senador kay Roque sa kanyang katapangan at kahandaan na sitwasyon na isiwalat ang katotohanan. Nagpahayag sila ng kanilang suporta sa pagpapatuloy ng investigasyon at tiniyak na bibigyan ng kaukulang aksyon ang mga ibinunyag ni Roque. Ang pagharap ni Roque sa Senado ay isang malaking hakbang tungo sa paglilinis ng gobyerno mula sa katiwalian. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ang bahay yun, i-raid ninyo? Yes, Madam Chairperson, Your Honor. We're just after the site and the name Didn't of the you subject. dare to ask who owns the house? Hindi po. Usually when we conduct operations po, hindi naman ho namin tinatanong kung sino yung may owner of the establishment or owner of the house. Okay, as we speak, wala ba kayong alam kung sino may-ari ng bahay? Wala po, Your Honor. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Live po tayo guys. Eto na naman. Happy Monday po sa inyo. Kaninong bahay daw iyon ang tanong po ni Jinggoy Estrada. Alright mga kaibigan, no? Mapapanood na po natin guys. Si Attorney Harry Roque sa wakas lumutang, lumantad sa Senado. Ayan po, 'di ba? Gusto nyo, 'di ba? Gustong-gusto ng gustong-gusto ng mga pulahan eh. Kailangan daw magpakita si Attorney Harry Roque sa Senado. O ito, ayan, ang tapang po ni Attorney Harry Roque, mga kaibigan. Harapin nyo ngayon! Ito po, no? Matutunghayan po natin guys, no? Attorney Harry Roque versus si Virus. Naku, si Virus, mga kaibigan. Nagpabida-bida na naman sa Senado, mga kaibigan, na wala namang ginagawa. Kung puro lang hearing. Wala namang kwentang hearing, mga kaibigan. So ito po, panoorin po natin guys. Senate hearing po, patungkol po ito sa nangyaring raid sa bahay po di umano'y bahay, no? Di umano'y bahay ni Attorney Harry Roque doon sa Benguet, mga kaibigan. At syempre, update po kay Mayor Alice Goo po, mga kaibigan, ng Bamban Tarlac, mga kaibigan. So ito po, hello kay Marle Enero. Kumustahin muna natin yung mga suki, si Jenny Jarumay, Vivian Gonzalez, si JC James, Jesusa Fe Castillo, si Lynn Marie, Mirsol Ison, hello, si Mirna Magno, si Walberto Virador, Nena Esteban Corazon Austero, Marieta Villanueva, Mirsol Ison, ayan, si Corazon Austero. Ayan po mga kaibigan, panoorin po natin guys ang pinaka-controversial na Senate hearing, mga kaibigan, dahil hinantay po nila si Attorney Harry Roque. Ito na po mga kaibigan, panoorin natin guys. Ayan po, nagkagulo sila, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Kung tatanungin ba nila si Roque? Kasi lumalabas kasi may nag-interview ang may-ari daw ng bahay, si Secretary Roque. Secretary Roque, sa inyo ba yung bahay na yun? Well, Attorney una Roque. po, magandang umaga po kay Senate President Pro Tempore, kay Ayan na. Madam Chairperson, Senator Antiveros, and kay Senator Gatchalian, at sa lahat ng mga bisita rito. Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Benguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po'y umalis ng gobyerno, and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero
wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang Wan Yun na isang Chinese national na siya po ay pumirma sa contract of lease ay require siya na magpakita ng Alien Certificate of Registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa. Meaning, she has a right to be in the Philippines. So ang rehistradong lessee po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng Subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang Wan Yun. Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga pogo bosses doon, ako po'y talagang nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Ayan na. Gaya nung naunang release na ng PAGCOR na ako daw ay naglakad para sa lisensya ng isang illegal na pogo at matapos naman marinig ang testimonya ni Chairman Altenco, wala naman pong ganong sinabi. Attorney Mr. Roque, Altenco. wag muna po tayo dumako sa ibang issue. Okay. Focus muna tayo sa tanong ni SP Pro Temp na may tanong din ako. Mamaya, dadako po tayo sa ibang mga issue pati yung nabanggit nyo. So let's please focus. Okay, so meron po akong interest sa korporasyon na may-ari ng bahay na yan. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon na may-ari ng bahay na yan. Now, pero ang ina-emphasize ko po, regardless of the ownership, there is a contract of lease which is duly notarized and which I will submit before this honorable body, which means na ang possession po dyan is in the hands of Ms. Wan Yu, who is a legal resident of the Philippines with an alien certificate of registration and in possession of a 9G working visa. Ang gusto ko nga po malaman, kung nakita nila doon sa bahay na yon, yung tao na hinahanap nila na allegedly may tie sa banban. Dahil kung di naman po ako nagkakamali, again, as part of due diligence, yung isang lalaking nahuli dyan is the partner of of the lessee, no? Hindi ko naman po tinatanggi na may interest talaga ako dyan sa korporasyon na yan, albeit not 100% as of yet, pero magiging 100% na po yan. Now, yun nga po, yung lalaki, ang alam ko, is the partner of Wan Yun, and alam nyo po, hanggang ngayon, meron akong katiwala doon. Kasi nga po, nais ko masigurado na yung lessee will only use the premises for residential purposes, no? Dahil nung ako po ay nasa gobyerno pa, may mga nagrereklamo sa mga villages gaya ng multinational village na ginagawang pogo at 70 people at a time ang nasa residential homes. So nagtalaga pa ako ng caretaker para masigurado na wala pong ganyan at ang caretaker's report naman ay talagang hanggang 3 tao lang ang nakatira ron. Ang question po is, yun nga po, kung yung lalaking nahuli ay siyang merong tie sa banban at dahil ang alam ko po, nag-due diligence din naman kami kung sino yung lalaking yon, partner yon nung aking lessee, but gentleman of leisure po yun eh. Ang sinasabi nung aking katiwala, hindi naman umaalis ng bahay, golf lang ng golf kasi may golf course po dyan at nang tinanong namin minsan ano ba ang trabaho niya, sabi niya he is a digital nomad, no? Cryptocurrency. No? So nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa banban dahil kung hindi naman po, talagang meron pong concerted effort na iling ako dito sa mga pogo no? Na akin namang itinatanggi po. Maraming salamat po. Salamat, Natakot si Attorney Jinggoy, Roque and SP Pro Mukhang Temp. natakot si Jinggoy. But follow up lang, Attorney Roque, sabi niyo korporasyon ang may-ari ng bahay na ni-raid Opo. at natagpuan ng 2 foreign nationals na associated ng PAOK sa Bamban at nasa custody ngayon ng BI. Sabi nyo sa ano yan, sa korporasyon. But you also, nung nagsalita kayo kanina, you also referred to it as bahay ko. Well, I do not deny po na I have an interest in the corporation. Hindi ko po dinideny yun. In fact, Aling korporasyon po iyan? ang pangalan po ata is PH2. Hindi ko maalala, no? PH2. PH2. Pero wait a minute. Dapat maalala nyo po. Well, you intend yan na to naman. Mahaba po yung pangalan. procure 100% ownership Anyway, of it. maya-maya po, PH2. darating po What yung... does PH2 stand for Well, po? ano po yan eh? That's the location of the address of the house. Okay. Anyway, maya-maya PH2, po... why? What's the whole address po parang of the phase house? 2, black number, gano'n. Okay, no? phase 2. Pero maya-maya po, nagpakuha ko ng contract of lease para ipakita rito sa komite na ito. No?
na And sa ngayon po, kayo ang majority shareholder ng PH2. sa ngayon po hindi. Hindi. Pero Anong kami percentage po, ng ang, ownership nyo? Ay, nako, nominal lang po ako ngayon. No? Nominal. 10%, 20%? Well, ngayon po lumalabas, lang ako, nag-subscribe lang po ako when it was incorporated, no? At sino po yung majority shareholder sa Ang majority is another corporation PH2? po. Another What is that corporation. other corporation? It's Biancham Holdings po. Ano pong pangalan? Biancham Holdings. Biancham Holdings. Holding. B-I-A-N CHAM. si Bianchan Holdings. Yes, yes. Ganong kalaki yung majority? Lahat po yan Hold- sa Biancham Holdings. Pero minority, wholly owned. nominal kayo. Nominal. Wholly. Oo, wholly owned po yan by Biancham. Holdings. Sino pong incorporators ng Bianchan Holdings? Attorney Percival Ortega po at yun po naalala ko si Attorney Percival Ortega. I think meron din pong attorney, hindi ko na po maalala kung sino pa yan, pero I think meron pang, well, minimum of 5 po yan pero majority shareholder Alright. is Attorney Percival Ortega. Okay. So majority shareholder si Attorney Percival Ortega para sa Bianchan Holding. There's at least one other attorney at tatlo pa Yes. for a Opo, total opo. of 5. But I Okay po. confirm that we're in the process of buying into Biancham now. All right. And we sabi want nyo a nga, controlling you interest. want 100% ba or controlling We will lang? have controlling interest of Biancham po pag natapos na ang mga papeles. All right. Pero nasa Homeowners Association din po kayo ng subdivision, tama po? Well, nung simula po, dahil tinirang ko po yan nung ako po yung umalis sa gobyerno nung 2019, pero nung bumalik ako sa gobyerno, hindi na po ako tumira doon. Pero hanggang ngayon po, I consider myself a resident of Baguio but I stay in another house. Pero member po kayo ng HOA dun sa subdivision? Mandatory po na yung corporate owner is a member of the Homeowners Association. So, member po, dahil mandatory, member kayo ng HOA ng subdivision? Member po yung corporation that owns the house. Okay. So, sinong nakapangalang representative ng Bianchan Holdings sa HOA nung subdivision? Hindi po ako sigurado, no? Kung sino ngayon ang nakapangalan doon, no? But I do know that lahat po ng mga dues are being paid and the real estate taxes are being paid. Sino pong nagbabayad ng dues at real estate taxes para Well, sa ano po, Bianchan? it is also Biancham, no? That pays for it, no? But in any case, hindi ko po dinideny that, that is a house that I have an interest in. Opo. I have lived in the house. Ang sinasabi ko lang po, pinaupahan po yan and possession is now with the lessee. For the record, yung Bianchan Holdings, nabalita po dati na may partnership sa First Mariveles Holdings Corp o FBMHC na nag-apply for POGO license dati. Hindi po. No. I deny It's, that. I deny that. You deny it. Okay. Yes, ang Well, we will ask application po the is proper... AFAB. Oo. It's the Freeport Authority of Bataan. Okay, It we is will not ask with that. PAGCOR. All right, we will ask that sa present and possibly past PAGCOR chairs Wala po later. yung application at all with PAGCOR. Yes, well noted yung denial nyo. Itatanong. Pero POGO po siya. Hindi po. Hindi rin That's siya a real POGO. estate development company Ulit nitong Real na virus. nag-apply po for accreditation sa AFAB pero hindi na po na-pursue. Okay, we will ask that of AFAB po. No. The chair will say who we will ask that Ulit from. We will ask that virus from na to. PAGCOR. And if necessary, invite AFAB to the next hearing if necessary. Pero itatanong muna natin sa PAGCOR mamaya. So, attorney, wala po kayong possession ng bahay pero may supervision dahil may bantay po May kayo bantay doon. Okay po. Alright, salamat. Hindi po kaya si just to Attorney Harry continue Roque. with salamat, Attorney Roque. Just to continue with the BI, Attorney Arellano, no? Attorney Arellano. Hindi Okay. niya alam gagawin niya. Sinabi po ng BI, Madam Chair. yes sir. Chief, Yes, sir. Fortunato Manahan po, Chief ng Intel. Oh, I'm so sorry. Yes. Opo. Sorry, sir. Salamat po. Nag-ulat po kayo sa komite namin tungkol sa raid nyo dun sa pinaraid na bahay. Pinaraid po ng PAOK na bahay sa Benguet. Do you wish to add anything else po para sa impormasyon ng komiteng ito tungkol sa raid na yon, yung mga yung dalawang taong nadatnan nyo doon na nasa custody nyo ngayon, and any other details about the house or the raid in general? Yes, Madam Chairperson. Just for the final clarification lang po na yung
male and female, the two subjects, is under the custody of PAOK since Saturday po. Noted po. I Thank you. stand corrected. So under custody ng PAOK, yung isang Chinese woman at isang Cambodian man. Alright. Maraming salamat po, Chief Manahan. Thank you. Thank you, Madam Chairperson. Apo. So could we have Sir Attorney Arellano back for further questions for the Parang BI? kinakabahan si Virus, no? Para siyang kinakabahan, no? Para siya natataranta. Parang nagpapanik po si Virus, guys. Yes, SP Pro Temp. Thank you, Madam Chair. Ano pangalan mo? Attorney Arellano? Opo. So as we speak, nakalis na ba si Alice Goo? Based po sa records namin kaninang umaga, nandito pa po si Nandito pa. Alice Go at saka yung Go Waping. May I ask the OSAA kung ano ng status ng warrant of arrest nitong si Mayor Go? Bakit hindi mahanap-hanap? If they have coordinated with the Parang police nalilito si agencies Virus. concerned? Sino ang nasa OSAA rito? Parang ayaw na nila magtanong, ah. Bakit hindi mahuli-huli itong mayor na ito? SP Pro Temp, pinapatawag po si General Angkan. Alright. Please proceed. So, as we speak, nandito pa? Attorney Arellano? Based po sa record namin, nasa Pilipinas pa po. Sigurado ko dyan, ha? Yes po, yes po. Baka nakaalis na yan, nag-private plane yan. Paano nyo matututukan kung nag-private plane yung tao? Kasama po sa mga minomonitor namin yung lahat ng ports, airports or seaports. So, kung kahit po gumamit ng Marami private tayong airports plane, dito, hindi lang sa Manila. Maraming mga maliliit na airports dito sa ating bansa. So how can you monitor it? Nang nakaalis? may mga immigration officers po sa mga iba't ibang subports at seaports. Even sa mga maliliit na airports natin, meron? Basta Na po hindi naman international airport? international. Halimbawa ako, pumunta ako ron sa Katarman Airport. Napakaliit. Wala namang immigration doon. Sumakay ako. Pumunta ako ron. O tapos padala ako sa Hong Kong. Kaya ng isang maliit na aeroplano. Paano nyo mamamonitor yan? Usually po pag may mga chartered flights, ini-inform din po yung immigration para i-monitor namin kung sino yung mga sasakay dun sa aeroplano. Eh pagka fictitious yung binigay ng pangalan, paano? Paano nyo mamamonitor yan? Na-check naman po namin. SP Pro Temp, nandito na po. I-acknowledge ko lang muna presensya ni Sen Robin. Shukran for attending the hearing. And Senator Grace, maraming salamat for Senator joining Robin, the hearing. dumating na! And SP Pro Temp, andito na rin po si General Angkan, yung ating Tatanungin Office ko lang Sergeant at kung ano Arms. yung status ng warrant of arrest ni Mayor Go. Bakit hindi mahanap-hanap? Have you coordinated with the PNP, NBI para mahuli? General Angkan, sa kabila nung marami nyo ng suporta sa komite, sa tulong din ng NBI sa pagsuserve ng mga subpoena at saka warrant. So, paki-address po yung concern ni SP Pro Temp. Madam Chair, Your Honors, before we conducted the issuance of serving the order of arrest, we coordinated with the Philippine National Police, as well as after which I connected with NBI with regard to the arrest of the 8 personalities. So what happened? I mean, ba't hindi nyo pa mahanap? So now I'm still checking with them, and the capability of your Senior Sergeant at Arms is only to serve, and we are purely on coordination with these law enforcement agencies, Your Honor. Are there any representatives from the PNP or NBI present here today? Sino pong magsasalita para sa PNP? Police Colonel Lagares, sir. And then nandito rin po SP Pro Temp ang NBI, si Deputy Director Magno. Are you coordinating? Have you coordinated with the law enforcement agencies, General?
Madam Chair, Your Honor, I talked with the Chief of the Philippine National Police and as well as to the Director NBI, Judge Santiago, Your Honor. Alright, Colonel Madam Lugare. Chair, Your Honor, I'm Police Colonel John Mark J. Lagare, the Chief of Staff of the Criminal Investigation and Detection Group. And for that actionable item, Your Honor, we have already designated a tracker team from the Regional Field Unit and also from the higher headquarters to look for Mayor Alice Go, Your Honor. The warrant of arrest has been issued by this committee a long time ago. Ba't hanggang ngayon hindi pa makuha yan? Makuha itong mayor na ito? Wala ba kayong lead? Actually, I will first inquire for the tracker team from the DSOyo Detectives, Ano? the Detective Support Operation Unit, Your Honor, and I will give feedback. Sino? Mike niyo, sir. O sige, while waiting, who's the representative from the NBI? At SP Pro Temp, Colonel Lagare, kung maaari, bigay niyo yung sagot sa tanong ni SP Pro Temp within this hearing po. So could we hear from the NBI, Deputy Director Magno? Mr. Chair, SP Pram. Good morning, sirs. The warrant of arrest has already been cascaded to our regions and districts. As of now, our teams and most of the agents are doing their best to locate and serve the warrant of arrest of this honorable committee, Mr. Chair. Madam Chair. Okay, the chairperson, Madam Chairperson, has made statements that Mayor Go has been very active on Facebook. Hindi niyo ba matrace yan? Yung IP address niyan? Efforts are being done by our cybercrime group, Madam Chair. Why is it taking so long? When did the committee issue this warrant of arrest against her? Kailan ba in-issue? July 11. Oh, 2 weeks na, hindi pa mahanap. I will immediately check the status right now of our Wala ba kayong cybercrime. lead? Nasaan Mr. siya? Chair, we were informed that by our assets as of prior to the issuance of the warrant of arrest, there are some sightings in Bulacan. However, Sightings lang. sightings lang po. Kamukha lang niya. However, when the team went to the possible locations of the sightings, ay as of now, malalaman po natin na wala naman pong nahuli o nakita pa po. Mr. Chair, Madam Kailan Chair. niyo mapapangako sa committee ito kung kailan niyo mahuli yan? We will try our best, Madam Chair, to issue to serve the warrant of arrest soonest, and we will submit a report to this effect. If you cannot arrest her within a month, baka maapekto ng budget ninyo. Noted po, Madam Chair. Yes, sir. We will do our best. Ganon din sa pulis yan. Pag hindi nyo mahanap within a month yan. Dahil we cannot just keep on waiting here. Mahina yung mga intelligence ninyo pag ganon. Ang dami-daming mga nasa-serve ng warrant of arrest yun. Mabilis mahuli. Bakit ito? Kilala pa, hindi nyo mahuli. You better get your acts together. Kailangan may proper coordination kayo with all our law enforcement agencies. Yun sa amin, on the part of the Senate, yung sa namin, we can just do so much. Hindi naman sila kasing powerful ninyo na lahat na resources nasa inyo. Okay?
Salamat, SP Pro Temp and Deputy Director Domingo and Police Colonel Lagare. Maraming salamat po, Alam General mo, Angkan. bait ni Virus, no? Yes, and Grace. Ang katanungan ko po ay para sa PAGCOR. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!